Okay, papayag ako na tulungan kita na makabalik na Equatorial Guinea pero sa isang kondisyon. Magandang araw po sa ating lahat mga amigo. Ito po si Kuya Raul at maulang araw sa ating lahat. Ba't ganyan ang panahon? Yun ang gusto ko actually. Ayun po, kahapon ay naputol yung usapan namin ni Wesley. Ay ba yung magpapaalam na ako kay Wesley kahapon. Naputol po yung usapan namin mga amigo. At hindi ako nakapagpaalam ng maayos. So, nag-message siya sa akin at wala na naman siyang internet. Ewan ko, dati naman nakakapag-internet naman siya. Hanggang sa nakatulugan ko. So, ikukwento ko po sa inyo mga amigo yung mga pag-uusapan namin. Kasi naputol yung usapan, tapos kaya tumawag siya, hindi ko na na-video, ilang minuto po yung nakausap ko pa rin. After na namutol na naman yung usapan namin. Ngayon, ito ang tapos nagbe-message siya ng alas 10 10:57 PM. Ayan, nag-message siya sa akin, sabi niya hola. Ayan. 10:57 po, nag-message siya sa akin, sabi niya hello. So, in-explain ko kay Wesley lahat. Kasi pagka sabi ko nga po sa inyo pagdating sa sa bata ay malambot ako at hirap ako na magsabi na ayoko ganyan, pero sa mga nangyari in-explain ko naman sa kanya, in-explain ko kay Wesley na sa ngayon kako ay kahit ang family ko ayaw na makipag-communicate sabi ko sa kanya, pero ipag-usap namin is enough naman na yon. Kaya lang gusto ko pang magsalita, makipag-usap sa kanya. So ganito po yun ang sistema. Sa huling video po mga amigo, ang sabi po ganoon ay ni Wesley ay sa akin na kung ayaw ko daw siyang tulungan na makabalik sa Equatorial Guinea ay bigyan ko siya ng pampagawa ng bahay doon para daw kahit kapiraso ay maipagawang bahay doon. So, hindi naman malaki yung hinihingi ni Wesley pabalik na Equatorial Guinea. Pero alam ko yung mga style or mga tactics na mangyayari kapag pinauwi ko si Wesley at binigyan ko ng pera. So, the last time po mga amigo, sabi ko hindi ako magbibigyan ng pera at huli na yung pang-ano niya. Yung huli na po mga amigo, yung pagbigay ko sa kanya ng pang-birthday niya. Hindi naman malaki, 1,500 po mga amigo. Yun lang po yung hiniling niya. Pero okay, nagpapasalamat dahil kahit papaano talaga nakapag-birthday siya. Kaya nga lang, hindi kagaya ng gusto ko talaga nang nandun siya sa Pilipinas. So, yun. Tapos naman at ito po mga amigo. Nung sinabi niya sa akin na pinapipili niya ako at binibigyan niya ako ng option na kung ayaw ko siyang papuntahin sa Equatorial Guinea, siya daw po ay paggagawa ng bahay. Siya po ang nagbigay ng option sa akin at syempre nakaka-turn off naman po yun. Parang hindi okay yata yun na bigyan ako ng option. Kaya sabi ng family ko, hindi ko naman kayo responsibility, hindi ko naman kayo responsibilidad. Yun ang sabi ng family ko, sabi ko sa kanya. Kasi ayoko ng puro problema, lagi nilang may problema. Kapag nakikipag-communicate ako sa iyo, may problema ako sa nanay mo. Sabi ko sa kanya gano'n. And then mga amigo, ang sabi ko sa kanya, ganito usapan namin. Ako po mga amigo, ngayon pa lang humihingi na ako ng paumanhin sa inyo sa aking sinabi kay Wesley. So nangako ako sa inyo mga amigo na hindi ko na bibigyan at last na yon. Pero ganito po yun, sabi ko sa kanya, sige papayag ako, makinig po kayo sa akin sige papayag ako na tulungan kita at magbigay ng 100,000 sepas sa isang kondisyon. Ganito po, parang ito na po yung huling tulong ko talaga sa kanya. At sabi ko nga sa inyo, siguro yung magiging komportable siya kapag ibinigay ko yun. Or nandun po daw po yung kasi pamilya niya, madali talaga sa Equatorial Guinea kumpara sa Gabon. Madali ang buhay sa Equatorial Guinea kasi doon po, kahit papaano, marami kang kakilala, makakakain ka. Like, di ba, kila Chamame, pagka may kainan doon, kahit na hindi ka kumain ng ilang araw, basta may feeding program, lahat ng bata nakakakain.
lahat ng bata busog. Lahat ng bata ay kaya sabi ko nga po sa inyo, iba pa rin yung ginawa nating iba pa rin po mga amigo yung ginawa po natin na feeding program before doon. Kasi po talaga yung mga bata minsan isang araw, dalawang araw hindi kumakain. Yun po ang katotohanan doon sa bansang yun. At nung time na nagpapapiding program tayo, lalo na kung araw-araw tayo nagpapapiding program doon dati, time na talagang andoon ako, kaya tuwang-tuwa sila kasi walang batang nagugutom sa lugar nila. Isipin nyo, hapon, kahit di sila kumain ng umagahan tanghalian, pero sa hapon, nung kapapiding program tayo, maraming pakain. Iba yun. Ibang yung tutulog sila ng busog. Kaya naisip ko rin na may point naman si Westy na mas mahirap. Alam mo, feeding program dun eh. Si Chamami kasi, plano ko kapag after niya maghatid dito, gusto ko ituloy yung feeding program doon. Kahit na hindi niya i-video, walang problema sa akin. Basta make sure na kahit na kung magsisend siya ng video, di okay. Kung hindi, di okay lang sa akin. Basta mayroong feeding program kahit once a week lang. Kahit every Sunday or every Saturday lang. Ganun po. Para at least mapapatuloy pa rin natin. Hindi naman sabi ko nga po hindi naman mahirap para kay Chamam kasi kayang-kaya niya kung magluto nga ng marami, di ba? Hindi nga siya nagpapaluto basta-basta doon puro siya nagluluto eh. Kasi alam niya naman doon may mga paniniwala sila na kung ano-ano. So, paniniwala sa kanila na, di ba, yung mga medisina, mga ganyan-ganyan. Ito po mga amigo, sister. Dahil binigyan niya ako ng option, sabi niya sa akin gano'n. Siyempre na turn off ako parang, ano ba yan? Ba't ako bibigyan ng option sa hindi ko naman dapat gawin, di ba? After noon, mga amigo, ay sabi ko, ito po ang ano dyan. Huwag po kayo magalit sa akin, pero ito po mga amigo, gusto ko lamang po kasing, ano yun sa inyo na, sabihin sa inyo na baka ito talaga yung makakabuti pa kay Westy. Sabi ko ganito, okay, papayag ako na tulungan kita na makabalik na Equatorial Guinea, pero sa isang kondisyon. Okay. Ang kondisyon ay kausapin mo ang nanay mo, si Joanna, kausapin mo siya at magpa-video. At gusto ko lang na magkaroon ng proof na pinayagan ka niya na pumunta sa Equatorial Guinea para na yun ang desisyon na yon ay kay Westy, kay Joanna. So, yung pagbibigay ko sa kanya ng tulong, Wesley lang kay Wesley na papunta ng Equatorial Guinea, yun na yon at hindi na ako muli tutulong, last na yon. And then, sabihin niya sa video na sa pagpunta ni Wesley doon, wala akong responsibilidad. If ever na may mangyaring hindi maganda kay Wesley, si Joanna ang may responsibilidad kasi pinayagan siya. Kasi tinanong ko kung pinayagan siya, ang sabi niya ay pinayagan naman daw siya, okay lang daw sa kanya nanay. Pero wala tayong proof sa ganon kasi binila ko na nga yung nanay eh. Ang gusto ko, Wesley, sige, papayag ako, yun lang ang kondisyon. Oo, napapaisip siya. Hindi niya siguro magagawa yun. At hindi naman siguro papayag ang nanay. Sa akin lang, kung talagang gusto niya bumalik sa Equatorial Guinea, gawin niya yon kasi para maligtas yung pangalan ko at wala akong maging problema. Kasi kilala ko po yung nanay. Kapag kami nangyaring hindi maganda kaya Wesley doon sa biyahe or ano pa man, for sure akong sisisihin nun. Sasabihin, binadala mo ng pera, binigyan mo ng pera para makauwi at hindi mo sa akin sinabi, ganyan-ganyan. Kilala ko sila mga amigo. Kaya lang, dahil ito na yung talagang huli na pagtulong ko para sa kanya kasi hindi siya magiging komportable. Iniisip ko na lang is kung paano siya makakabalik doon at pwede kasi siyang mag-stay doon sa mga kaibigan niya at makakapag-aral siya. Yung makapag-aral na lang siya sa Equatorial Guinea, yun ang okay para sa akin. And then after noon, wala na po. Kaya sabi ko sa kanya, ako yung magpapaalam na sa kanya. Sabi ko sa kanya, ngayon, bigla namang yung usapan namin, naputol yung usapan namin hanggang sa gabing-gabi na tumataw siya, tulog na ako noon. Alas 11 ng gabi, tulog na ako. So, yun yung usapan namin. Basta sabi ko, bigyan mo ako ng video. Kahit hindi ko ipalabas yung video, walang problema. Basta kung may proof ako, para at least hindi ako masisisi ng nanay mo na if ever may nangyari sa'yo, protection ko yun para sa sarili ko. Yun lang kung gusto mo lang naman. Kung hindi mo gusto at hindi mo kaya, sorry dahil hindi na lang kita matutulungan, hanggang doon na lang. Sabi ko sa kanya gano'n. So,
ano naman, para sa akin lang naman eh, yung, kasi, tapos sabi ko sa kanya, the more kasi kinakausap kita, sabi ko, the more na kinakausap kita, puro problema. The more na kinakausap kita, meron problema sa nanay mo. Kaya ang gusto ko ay mag-separate tayo, maghiwalay tayo ng landas, at bahala ang nanay mo at siya may responsibilidad sa iyo. Kung hindi kanya kakayang responsibilidad, wala na akong magagawa doon. Gusto ko ng peace of mind, gusto ko ng walang iniintindi, dahil unang-una hindi ko naman na kayo responsibilidad, at pangalawa, marami ng mga nangyaring hindi maganda. So, yun lang naman ang para sa akin, at hanggang sa huli gusto ko pa rin tumulong. Hanggang sa huli gusto ko pa rin makatulong para na lang sa pag-aaral ng bata. Kasi hindi talaga siya makakapag-aaral sa Gabon ng ganun ng basta-basta. So, doon sa Equatorial Guinea may chance pa siya kahit papaano. Kaya lang mga amigo, sabi ko nga po sa inyo, sa lahat ng ito nangyari, sa lahat ng mga tao sa likod ng ito, sa lahat ng mga paninira, sa lahat ng mga ginagawa sa akin, sige lang, walang problema. Pero at the end of the day, sino ang talo? At the end of the day, sino ang kawawa? Yun bang tao na tumulong o yung taong tinulungan? At dahil galit lang sa akin, dahil meron lang masamang, kung may person na nagalit sa akin, ay gumagawa sila ng paraan para ako ay masira sa social media, sa lahat ng ano. So, sabi ko nga kay Wesley, marami nang ginawa yung nanay mo sa akin, pero okay lang yun, walang problema, tapos na. Pero sa huling pagkakataon, matutulungan kita, hanggang dun lang at bahala ka na. Yun ang sinabi ko kay Wesley. So, sagot niya doon ay wala. Hindi siya sumagot kasi hindi niya alam siguro kung nashock siya siguro sa akin. Kasi, syempre, kung papayagan ko siya, na bigyan ko siya agad-agad ng pera, ay sabi pa niya, iba naman ang tulong sa nanay ko, iba naman ang tulong sa akin. Parang ganun. So, sabi ko, di kung ganoon, is parang binibigyan mo ako ng option, pero hindi ko naman kailangan sundin yung option mo. Parang ganoon. Kaya lang, ito po mga amigo, para sa akin. Para sa akin ito, ay anumang mangyari, ay sabi ko nga po sa inyo mga amigo, ay gusto ko pa rin yung ikakatahimik ng lahat. Kaya sabi ko sa kanya, gusto ko na makipag-separate ng landas. Huwag niyo na akong tawagan, huwag niyo na akong kausapin. At pinakamaganda doon, mamuhay kayo na yung nanay mo ang gagawa ng paraan para sa inyo. Diba? Yun po ang pinakamaganda, mga amigo. Yun ang pinakamaganda dahil alam ko na doon po ay magiging okay po ang lahat. Kasi kung araw-araw tayong gagambalain, araw-araw tayong tatawagan, araw-araw tayong walang sobrang mabigat para sa akin yun. Mabigat para sa akin na everyday may problema. Everyday ganyan ang papalabas natin sa mga videos natin. Nakikita niyo yung buhay ko na ganyan ang napakabigat. Sabi ko ganoon. Kaya nga, sabi ko sa kanya, baka mamaya tumawag sa akin yun. At talagang sabihin ko sa kanya na ito yung huling pag-uusap na natin. Ito na yung huling pag-uusap natin at tama na. At bahala na siya kung ano ang gusto niyang gawin. Basta gusto ko mabuhay ng may katiwasayan at may payapa ang aking pag-iisip. So ayun po mga amigo, ako po yung magpapaalam muna at maulang umaga po sa ating lahat. Paalam po muna at God bless.